our Lenten penance are more than just punishing ourselves. No? Hindi naman po dahil masokista tayo, kaya tayo gumagawa ng penitensya pagdating ng Kwaresma. What is a day acceptable to the Lord? It is a day when we do something so that other people might simply live. No? Yun po yung isang bagay na dapat nating tignan. No? The social dimension of our fasting and our penance. It must do something good to others. No? Kaya nga po, siguro dapat maging mas sensitive tayo dito. No? More than just looking, no? Kasi kung minsan po nagtanong, no? Kakain ba ng baboy o hindi? No? Ang tanong, gaano ba karaming pwedeng kainin pag fasting talaga? No? Kung minsan nakakalimutan na natin, we fast and abstain so that we can actually save some money to give to the poor. No? Ang problema, nagiging parang dieting na lang ang ating fasting at saka yung ating abstaining. At kung minsan, yung nasisave natin dito, no, pagkatapos nito, pagdating ng Sabado o Linggo, no, gagastusin din natin sa ating mismong sarili. No? O yan. Dahil may extrang pera, pwedeng mag-coffee, pwedeng bumili ng extra dessert pag kumain. No? Sometimes we forget our love for neighbor. No? Remember that our expression of our love of God must be concrete. No? Konkreto. At paanong konkreto ito? Konkreto kung ito'y makikita sa ating ginagawang mabuti sa ating kapwa. No? Kaya nga po, sana yun yung isang bagay na hindi natin makalimutan. No? Is our love for God concrete? Second thing is comparing ourselves. No? Tandaan po natin, when we compare ourselves to others, no? Kung minsan lopsided yung comparison. Bakit? Kung po yung isang tao, no, napakapayat at sasabihin mo, buti pa siya, no? Kumakain lang siya ng isang tasang kanin. No? No? Tapos sasabihin mo, ikaw, dapat ganyan ka rin. Naku, Diyos ko. Malamang-lamang po, pag pinakain mo sa akin, no, konti lang, mamayang hapon, magkikita na tayo sa emergency room. No? Bakit po? Kasi what is little for a person with a slim build is not the same little as the person with a big build. No? Kamukha nung Ash Wednesday, no? Siyempre po, no? Alam niyo naman po, pag Ash Wednesday, maraming mga misa yung mga pare, no? So, hindi mo naman po expect na yung konting kakainin namin, hindi na kasing konti nung mga hindi naman ganun nagtatrabaho, no? Because kung hindi, no? Hihinto po yung mga misa kung talagang ganun lang karami yung kakainin. Bakit? Baka naman magka-ulcer na si Father, no? Bandang huli. No? Kaya nga po, siguro dapat tignan natin. No? When we compare ourselves, the comparison must only to one person. And that is to Christ. Because in the end, we need to all be configured to Him. No? Dapat po yun ang tignan natin. Am I loving as Christ is loving? Am I forgiving as Christ is forgiving? Am I patient as Christ is patient? No? Yun lang po ang dapat nating comparison. Hindi sa ibang tao. No? Hindi sabihin, bakit sila hindi naman ganyan? No? Kaya nga po, no, isa pong bagay na nakakamangha, no? Dahil sa kung minsan comparing ourselves with others, no? Nakita niyo po ba yung post doon sa isang simbahan? Ang linalagay po nilang krus sa noo, pentel pen. No? Kasi bandang huli, gaya-gaya na lang. No? Because the problem, probably they had a problem. What's the problem?
they did not have palms. Tayo, kaya po meron tayong abo, kasi meron tayong Palm Sunday pagdating ng linggo ng palaspas. Kaya next year, meron na naman tayong abo. No? Kung wala ka naman binibless na palms, saan ka kukuha ng nilalagay mo sa noo ng tao? Kaya sila, they invented. What did they invent? Pentel pen. No? Kaya nga po, hindi ko na po alam yan kung paano nilang tatanggalin yung mga pentel pen sa mukha, sa mga noo nila pagkatapos. No? Kung nga yung abo, kung minsan nagkakaproblema pa po. Bakit? If di ba po, this has already been happening lately, no? If you do not know how to burn the palms correctly and actually make it drier, no? Kung minsan it retains, no, the heat inside of it. That is why sometimes when you apply it, no, to the person, it will actually have an allergic reaction to the person, no? Kaya kailangan po pagkasunog ng abo, no? Kailangan po dapat merong pinapahangin, no? You aerate the ashes, no? You mix the ashes continuously so that, no, you will be sure na ano man po yung heat na na-store dun sa mga ashes, they do not retain in the ash. Or, no, yung iba pong mga parokya, they go a step further. Ano po? Ilalagay sa ref para lumamig yung ashes. No? Para po, pagka in-apply mo na dun sa tao, definitely wala na pong chemical reaction. Kaya po, hindi lang po simpleng abo yung linalagay namin sa noo ninyo. Maraming proseso po dinaanan ng abo bago umabot sa noo ninyo. No? Anyways, my dear friends, do not compare. No? Because all comparison are lopsided. We can only compare ourselves to Christ because we are supposed to be configured to Him. The more we become like Him, the more we become children of God. And finally, my dear friends, no, the days will come when the bridegroom is taken away from them and they will fast. Siguro po yun yung isang bagay. Are we conscious that our sin has led us further and further away from the Lord? Kasi kung minsan akala natin, okay lang ako. Okay lang. Pero ang tanong, gaano ka nakalayo sa Panginoon? No? You can always claim that you are okay, but in reality, you are already lost. Di ba po, hindi nyo pa po ba na-experience ito? Pag naliligaw kayo, pag unang mga minuto, confident pa. Hindi, tama tayo. No? Kung minsan, mag-i-insist pa yan. Hindi, we are on the right road. No? Hanggang pagdating na dun sa talagang wala nang may alam kung nasaan kayo, dun palang aamin na, sandali lang, naliligaw na tayo. No? Pero nung unang, the first wrong move pa lang, confident pa yan, insistent pa yan na tama. Sa buhay po, kung minsan ganyan tayo. No? Sometimes, we become stubborn and say, we are just okay. But in truth, we have already gone further and further away from the Lord. Kaya nga po, Lent is actually trying to tell us, no? Admit your mistake. Be sincere in asking for forgiveness so that the Lord will then find you, no? Like a good shepherd looking for the lost.